Handa na ba kayong pakinggan ang isang kwentong yayanig sa inyong mga puso? Isang kwentong magpapatunay na ang pinakamalalim na sugat ay kadalasang nagmumula sa mga taong inaasahan nating magiging ating kanlungan. Gaano kalaki ang kaya mong isakripisyo para sa salitang pamilya? At paano kung ang kapalit ng katahimikan ay ang dignidad ng iyong pinakamamahal na ina? Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang kwento ni Liab. Ang mga ilaw ng Makati ay kumikinang na parang mga bituin sa lupa, habang mabilis na tinatahak ni Liab ang kahabaan ng EDSA. Isang matamis na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi, isang nangiting hindi nabura mula pa kaninang umaga nang sabihin ng kanyang boss na maari na siyang umuwi ng mas maaga mula sa business trip sa Cebu. Isang araw na mas maaga sa inaasahan. Isang perpektong sorpresa para sa kanyang pamilya. Hawak ng isang kamay ang manibela, habang ang isa naman ay nakahawak sa kanyang telepono na naka-loudspeaker. "Mommy, are you near na po?" Ang matamis na boses ng kanyang 6 na taong gulang na anak, si Sinag, ay umaling-aungaw sa loob ng sasakyan. Napatawa ng mahina si Liab. "Almost there, baby. Did you eat your dinner na?" "Yes, Mommy. Lola Dayang cooked my favorite fried chicken." Isang bahagyang kirot ang naramdaman ni Liab sa kanyang dibdib. Si Dayang, ang kanyang biyenan, ay bihirang magluto para sa iba, maliban sa sarili nito. Marahil ay nasa mabuting kalagayan ito ngayon. "That's great, sweetheart. How about Lola Gunita? Is she with you?" Tanong niya. Tinutukoy ang sarili niyang ina. I think she's in the kitchen po, Mommy. She said she's tired daw po." Hindi na nag-usisa pa si Liab. Ang kanyang ina ay palaging may dahilan para manatili sa kusina, palaging may inaasikaso. Iyon ang kalikasan pa nito, ang magsilbi. "Okay, baby. I'm almost at the gate. Don't tell them I'm here, okay? It's a surprise." "Okay, Mommy. I love you." "I love you more, my Sinag." Ibinaba niya ang tawag kasabay ng pagpihit ng manibela, papasok sa marangyang gate ng Villa Silangan. Ang bahay na ito, ang malaki at modernong bahay na ito, ay bunga ng kanyang dugo't pawis. Bawat haligi, bawat mamahaling muebles ay testamento ng kanyang tagumpay bilang isang project manager sa isang malaking kumpanya. Ibinigay niya ang lahat ng ito sa kanyang asawa, kay Datu, at sa pamilya nito, sa pag-asang mabubuo niya ang isang masaya at kumpletong pamilya. Maingat niyang ipinarada ang sasakyan at dahan-dahang bumaba. Hindi niya ito itinuloy sa garahe para mapanatili ang sorpresa. Sa kanyang paglalakad, patungo sa malaking pinto na gawa sa Nara, dinig na dinig niya ang masayang tawanan mula sa loob. Napangiti siya. Mukhang nagkakasayahan sila. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura na laging hindi nakalock at marahang pumasok. Ang masayang halakhakan ay lalong lumakas, nagmumula sa dining area. Sumilip siya mula sa likod ng pader na naghihiwalay sa foyer at sa sala, at doon, tumambad sa kanya ang isang eksenang tila kinuha sa isang magasin. Ang mahabang mesa na gawa sa kamagong ay puno ng mga pagkain. Mayroong malutong na lechon kawali, manilaw-nilaw na aligye sa ibabaw ng mga sugpo, isang malaking bandehado ng baked mussels, at bote ng mamahaling alak. Naroon ang kanyang biyenang lalaki, si Raja, na tahimik na umiinom. Naroon ang kanyang biyenan, si Dayang, na tumatawa ng malakas habang may ikinukwento. At naroon ang kanyang asawa, si Datu, na nakangiting nakikinig sa kanyang ina, habang sinusubuan ng pagkain si Sinag. Isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Ngunit may kulang. Isang mahalagang piraso ang nawawala. Nasaan ang kanyang ina? Automatikong napadako ang kanyang mga mata sa direksyon ng kusina. Ang pinto nito ay bahagyang nakaawang, at mula sa siwang na iyon ay may natatanaw siyang isang anino. Dahan-dahan, na parang may sariling isip, ang kanyang mga paa ay naglakad palapit doon.
Bawat hakbang ay tila bumibigat na para bang may kung anong puwersa ang pumipigil sa kanya. Ang tawanan sa hapagkainan ay tila humihina, napapalitan ng malakas na kabog ng kanyang dibdib. Nang marating niya ang pinto ng kusina, dahan-dahan niya itong itinulak. Ang maliwanag at maingay na dining area ay napalitan ng isang madilim at tahimik na espasyo. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa maliit na bumbilya sa ilalim ng range hood. At doon, sa isang madilim na sulok malapit sa basurahan, nakaupo sa isang maliit na bangkito ang kanyang ina. Si Gunita. Nakatungo ito sa isang luma at may giting na mangkok. Sa loob niyon ay may kaunting kaning lamig at 2 pirasong tuyo na halatang tira-tira lamang. Dahan-dahan itong sumusubo na parang ninamnam ang bawat butil na parang ayaw gumawa ng kahit anong ingay. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus, ang kanyang likod ay kuba, na parang sinusubukang gawing maliit ang sarili para magkasya sa madilim na sulok na yon. Ang hangin ay tila nawala sa mga baga ni Liab. Ang kanyang mga tuhod ay nanlambot. Ang imahe sa kanyang harapan ay isang punyal na buong puwersang itinarak sa kanyang puso, pinihit at muling hinugot. Ang kanyang ina, ang babaeng nagluwal sa kanya, nag-aruga at isinakripisyo ang lahat para sa kanya. Ang ina na ipinangako niyang bibigyan ng magandang buhay. Ngayon, ay kumakain ng tira-tira sa isang sulok na parang isang pulubi sa sarili niyang pamamahay sa bahay na pinaghirapan ni Liab. Mula sa kabilang silid, narinig niya ang malakas na halakhak ni Datu. Ang tunog na dati musika sa kanyang pandinig ay ngayon ay parang isang malagim na insulto. Nabitawan ni Liab ang kanyang handbag. Ang malakas na kalabog nito sa sahig ay naging dahilan upang mag-angat ng tingin si Gunita. Ang gulat, takot, at hiya ay sabay-sabay na gumuhit sa mukha ng matanda. Ngunit hindi na nakita ni Liab ang mga iyon. Ang kanyang paningin ay nanlabo dahil sa mga luhang biglang bumalong sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito mga luha ng awa. Hindi. Habang nakatayo roon sa dilim, nakatitig sa nasirang imahe ng kanyang ina, naramdaman ni Liab ang isang bagay na pumutok sa loob niya. Ang pagtitiis, ang pasensya, ang pag-ibig na bulag, lahat ay naglaho. At sa lugar ng mga yon, isang malamig at matigas na bagay ang nagsimulang mabuo. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom niya ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Ang mga luhang nagsimulang dumaloy sa kanyang pisngi ay hindi mainit, kundi malamig. Kasing lamig ng yelo. Kasing lamig ng desisyon na nabuo sa kanyang puso sa sandaling iyon. Ang paglagapak ng handbag ni Liab sa sahig ay parang isang putok ng baril sa tahimik na gabi. Naputol ang masayang tawanan sa hapagkainan. Sabay-sabay na napalingon ang pamilya ni Datu sa pinanggalingan ng ingay. Ano yon? Tanong ni Dayang. Bakas ang iritasyon sa kanyang boses. Si Datu ang unang tumayo, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Hon? Ikaw ba yan? Ngunit ang mga mata ni Liab ay hindi nakatuon sa kanila. Nakapako ang mga ito sa kanyang ina, na ngayon ay nanginginig na tumatayo, sinusubukang itago ang mangkok ng kaning lamig. Sa kanyang likuran na para bang ito ay isang ebidensya ng isang krimen. Anak, Liab, anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Gunita. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Akala ko ba'y bukas ka pa ng uwi? Hindi sumagot si Liab. Dahan-dahan siyang lumakad papalapit sa kanyang ina. Ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Isang blangkong canvas na pinagtaguan ng nagngangalit na apoy sa loob. Nang makalapit siya, marahan niyang kinuha ang mangkok mula sa kamay ng kanyang ina. Tinitigan niya ito, ang malamig na kanin, ang 2 piraso ng isdang asin na halos buto na lang. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin at hinarap ang pamilyang nakatayo. Ngayon, sa may pintuan ng kusina, nagtataka
sa kanyang katahimikan. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Liab. Ang kanyang boses ay mahina, nanginginig, ngunit may talim na kayang humiwa ng bakal. Si Datu ang unang lumapit, pilit ng ngumingiti. Hon, nandito ka na pala. Surprise! Kumain ka na ba? Halika, sumabay ka sa amin. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Liab, ngunit mabilis niya itong iwinaksi na para bang ito ay apoy na nakapaso. Tinanong kita, Datu, ulit ni Liab. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga na ngayon habang nakatitig sa kanyang asawa. Bakit ito ang kinakain ng nanay? Yan ba? Si Dayang ang sumagot. Tumatawa ng pilit na parang walang anumang problema. Huwag mo nang intindihin yan, Liab. Alam mo naman ang mga taga-probinsya, mas gusto nila ang mga ganyang pagkain. Simple lang. Hindi sanay sa mga luto natin dito sa syudad. Di ang salitang taga-probinsya ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aalab ng apoy sa dibdib ni Liab. Doon, sa harap ng kanyang ina, sa harap ng kanyang asawa, ang kontrol na pinilit niyang ingatan ay tuluyang gumuho. Simple? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay biglang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, puno ng sakit at galit. Tinatawag ninyong simple ang pagpapakain ng tira-tira sa nanay ko habang kayo ay nagpapakasasa sa litson at alak na ako ang nagbabayad? Ganoon ba kasimple ang tingin ninyo sa kanya? Isang aso na pakakainin lang kung ano ang matira. Nagulat si Datu sa pagsigaw niya. Liab, please, hinaan mo ang boses mo. Mag-usap tayo ng maayos. Maayos? Walang maayos dito, Datu. Ibinaling niya ang nag-aapoy na tingin sa lalaki. Nakita mo to. Alam mo to. At wala kang ginawa. Hindi naman sa ganun, Hon. Nagkataon lang yan. Huwag kang magsinungaling sa akin. Ang sigaw ni Liab ay naging isang ungol ng nasaktang hayop. Huwag na huwag mo akong gagawing tanga. Binalingan niya ang kanyang ina na ngayon ay umiiyak na ng tahimik. Nay, ang kanyang boses ay biglang lumambot. Halika na po. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina na malamig at nanginginig. Aalis na po tayo dito. Anak, huwag. Ayos lang ako dito. Pakiusap ni Gunita. Hindi, Nay. Hindi po kayo ayos. At hindi na ako papayag na manatili pa kayo dito kahit isang minuto. Hinila niya ang kanyang ina palayo sa madilim na sulok na yon. Habang dumadaan sila sa harap ni Datu at Dayang, hinarang sila ng kanyang asawa. Saan kayo pupunta? Liab! Ano ba? Itigil mo ito! Pagmamakaawa ni Datu, hinahawakan ang braso ni Liab, ngunit ang Liab na kaharap niya ngayon ay hindi na ang parehong babae na kanyang pinakasalan. Ang init ng pagmamahal sa mga mata nito ay napalitan ng nagyayelong galit. Bitawan mo ako, sabi niya sa isang boses na napakalamig at napakalinaw. Binitawan siya ni Datu na parang napaso. Fotlotat ka? Liab datay mimindang ranray lenlao. Hindi niya pinansin ang mga tawag ni Datu. Hindi niya pinansin ang masamang tingin ni Dayang. Tuloy-tuloy lang siya sa pag-akyat sa hagdanan, patungo sa kwarto ng kanyang ina. Pagpasok nila sa silid, agad niyang kinuha ang maleta sa ilalim ng kama at sinimulang ilagay doon ang mga damit ni Gunita. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at tiyak. Bawat damit na kanyang tinitiklop ay may kasamang bigat ng pagsisisi at galit. Anak, pag-usapan ninyo muna ng asawa mo, sabi ni Gunita sa gitna ng kanyang mga hikbi. Wala na po tayong dapat pag-usapan, Nay, sagot ni Liab, hindi lumilingon. Maya-maya, narinig nila ang malakas na katok sa pinto. Hon! Liab! Please, buksan mo to! Mag-usap tayo! Ang desperadong boses ni Datu ay narinig mula sa labas. Hindi siya pinansin ni Liab. Ipinagpatuloy niya ang pag-aayos ng gamit. Nang maisara niya ang maleta, hinarap niya ang kanyang ina. Hinawakan ang magkabilang pisngi nito
at pinunasan ang mga luha gamit ang kanyang hinlalaki. "Nay, pakinggan niyo po ako," sabi niya ng may determinasyon. "Pinapangako ko po sa inyo, hinding-hindi na po ito mauulit. Hinding-hindi ko na po hahayaang bastusin kayo ni Numan. Tapos na po ang pagtitiis." Dala ang maleta, binuksan ni Liab ang pinto. Si Datu ay halos mapasubsob sa loob. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nilagpasan na siya ni Liab. Hila-hila ang kanyang ina. Bumaba sila sa hagdanan. Sa sala, naghihintay sina Dayang at Raja. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagtataka. Ngunit si Liab ay hindi man lang sila tinapunan ng tingin. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa pinto. Nang makarating sila sa may foyer, hinarangan ulit sila ni Datu. "Liab, I'm begging you. Huwag mong gawin to sa pamilya natin." Huminto si Liab. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gulo, tinitigan niya ang kanyang asawa ng diretso sa mga mata. Walang galit, walang sakit, tanging isang nakakakilabot na kawalan. "Hindi kami matutulog dito ng nanay ngayong gabi," sabi niya sa isang matatag at malamig na boses. "At simula bukas, matututunan ninyong lahat kung paano bayaran ang sarili ninyong mga luho." At sa mga salitang iyon, binuksan niya ang pinto at kasama ang kanyang ina. Humakbang siya palabas sa dilim, iniwan ang isang pamilyang natitigilan at ang isang buhay na alam niyang hindi na niya kailanman babalikan pa. Ang makina ng sasakyan ay umugong sa katahimikan ng gabi habang mabilis na pinalalayo ni Liab ang kanyang sarili mula sa Villa Silangan. Bawat metro na kanilang nilalakbay ay parang isang kadenang napuputol. Sa kanyang tabi, si Gunita ay patuloy sa tahimik na pag-iyak. Ang kanyang mga hikbi ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa puso ni Liab. "Nay, tahan na po," sabi ni Liab. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit ang pagkakahawak sa manibela ay mahigpit. "Dadalhin ko po kayo sa isang lugar kung saan makakapagpahinga kayo ng maayos." "Anak, paano si Datu? Ang pamilya ninyo?" humihikbing tanong ni Gunita. "Kasalanan ko, Tato. Sana hindi na lang ako pumayag na doon tumira." Umiling si Liab. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan. "Wala po kayong kasalanan, Nay. Ako po ang may kasalanan. Ako ang nagbulag-bulagan. Akala ko, ang pagbibigay ng pera at material na bagay ay sapat na para maging maayos ang lahat. Akala ko ang pananahimik ko sa maliliit na pambabastos nila ay para sa ikakatahimik ng pamilya. Nagkamali po ako." Hindi na sila muling nag-usap pa. Hinayaan ni Liab na ang katahimikan sa loob ng kotse ang maging saksi sa bigat ng kanilang nararamdaman. Nagmaneho siya patungo sa sentro ng Makati at huminto sa harap ng isang 5 bituing hotel. Walang pag-aalinlangan, ibinigay niya ang susi sa valet at inalalayan ng kanyang ina papasok sa marangyang lobby. Kumuha siya ng isang suite, isang lugar na alam niyang komportable at ligtas para sa kanyang ina. Nang makapasok sila sa silid, agad niyang inasikaso si Gunita. Tinulungan niya itong magbihis, pinainom ng maligamgam na tubig, at pinaupo sa malambot na kama. "Magpahinga na po kayo, Nay. Huwag na po kayong mag-isip ng kahit ano. Ako na po ang bahala sa lahat," sabi niya habang kinukumutan nito. Tumangulang si Gunita. Ang kanyang mga mata ay pagod at namamaga. Hindi nagtagal dahil sa pagod at bigat ng kalooban, nakatulog din ito. Pinagmasdan ni Liab ang natutulog na ina. Tinitigan niya ang bawat kulubot sa mukha nito, ang mga puting hibla ng buhok, ang mga kamay na kasing gasgas ng buhay na pinagdaanan nito. Ito ang babaeng nagbigay buhay sa kanya at ito ang babaeng nabigo siyang protektahan. Ang pagsisisi ay muling kumirot sa kanyang dibdib, ngunit hindi ito sinamahan ng kahinaan. Sa halip, ito'y nagpatigas lalo sa kanyang determinasyon. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto at naupo sa isang silya sa sala ng suite.
sa tabi ng malaking bintanang salamin na may tanawin ng buong syudad. Ang kaninang nagngangalit na galit ay napalitan ng isang malamig at mapanuring pag-iisip. Tapos na ang pagsigaw. Tapos na ang pag-iyak. Panahon na para kumilos. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang screen ay puno ng mga missed calls at sunod-sunod na text messages mula kay Datu. "Hon, please answer. Let's talk. Umuwi na kayo. Nag-aalala ako." "Liab, ano ba? Sumusobra ka na. You're destroying our family." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Liab. Destroying our family? Anong pamilya? Ang pamilyang ipinagkakait ang disenteng pagkain sa sarili niyang ina. Binaliwala niya ang mga mensahe. Sa halip binuksan niya ang kanyang banking app. Nang walang anumang pag-aalinlangan, inilipat niya ang malaking halaga ng pera mula sa kanilang joint account patungo sa kanyang personal savings account. Nag-iwan lamang ng sapat na halaga para sa mga nakaschedule na bayarin. Pagkatapos, hinanap niya ang numero ng customer service ng kanyang credit card company. "Good evening. This is Liab Jimenez. I would like to report a lost card and request for the immediate suspension of all supplementary cards under my account." Kalmado niyang sinagot ang mga security questions ng agent. Pinakinggan niya ang listahan ng mga supplementary card holders. Datu Jimenez, Dayang Jimenez, Raja Jimenez. "Yes, that's correct. Please suspend all of them. Effective immediately." Pagkatapos ng tawag, huminga siya ng malalim. Iyon ang unang hakbang. Ang pagputol sa ugat ng kanilang kapangyarihan, ang kanyang pera. Alam niyang ito ang pinakamasakit na dagok na maaari niyang ibigay. Habang nakatitig sa mga kumikinang na ilaw ng syudad, ang kanyang isip ay naglakbay pabalik. Naalala niya ang lahat ng pagkakataon na nilunok niya ang kanyang pride. Ang mga mapanirang komento ni Dayang tungkol sa kanyang pagiging career woman. Ang pagbabaliwala ni Raja sa kanya. Ang pananahimik ni Datu sa tuwing siya ay nasa alanganin. Inipon niya ang lahat ng sakit, lahat ng sama ng loob, at ginawa itong gasolina para sa kanyang mga susunod na hakbang. Muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang panibagong text mula kay Datu. "Hindi ko alam kung anong ginawa mo, pero hindi gumagana ang credit card ko." "Liab, ano bang problema mo?" Napangisi si Liab. Ang dating puno ng pagmamakaawang tono ay napalitan na ng galit. Ang tunay na kulay ay lumalabas na. Hindi na siya nag-abala pang mag-reply. Sa halip, hinarang niya ang numero ni Datu. Pagkatapos ay ang numero ni Dayang at ni Raja, isang malinis na pagputol. Ngayon, siya na ang may kontrol. Siya na ang didikta kung kailan at kung paano sila mag-uusap. Tumayo siya at lumapit sa minibar. Kumuha siya ng isang maliit na bote ng red wine at nagsalin sa baso. Itinaas niya ito, na para bang may ka-toast, habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay pagod at may bakas ng luha. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na malambot. Mayroon itong apoy, isang liyab, na handang sunugin ang lahat para itayo muli ang sarili mula sa abo. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Ang kanyang ina ay mahimbing pa ring natutulog. Nag-order siya ng almusal at habang hinihintay ito, nagpadala siya ng isang maikling text message sa isang bagong numero na alam niyang ginagamit ni Datu para sa trabaho. "Huwag mong subukang tawagan ako. Susunduin ko si Sinag mamaya pagkatapos ng klase. At oo, kinansela ko ang mga card. Welcome to reality." Pagkatapos ipadala ang mensahe, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan ay tila nabawasan. Ito na ang simula. Ang simula ng kanyang paglaya. At wala nang makakapigil pa sa kanya. Nagising si Datu hindi dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa tila bakal na bigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Ang katahimikan ng kanilang master's bedroom
ay hindi nakakapagpanatag. Sa halip, ito'y isang malakas na paalala ng kawalan. Walang liyab sa kanyang tabi, walang pamilyar na amoy ng kanyang pabango. Tanging ang malamig na espasyo at ang nanunuot na alaala ng mga huling salitang binitawan nito. Napabalikwas siya ng bangon nang mag-vibrate ang teleponong nasa bedside table. Umaasa siyang si Liab iyon, marahil ay natauhan na. Ngunit ang mensahe ay hindi nagbigay ng ginhawa, bagkus ay nagdulot ng isang alon ng malamig na pawis sa kanyang noo. Huwag mong subukang tawagan ako. Susunduin ko si Sinag mamaya pagkatapos ng klase. At oo, kinansela ko ang mga card. Welcome to reality. Paulit-ulit niyang binasa ang text na para bang sa bawat pagbasa ay magbabago ang mga salita. Ngunit hindi. Malinaw. Direkta. Walang emosyon. Parang isang business memo, hindi mensahe mula sa kanyang asawa. Hindi maaari ito. Bulong niya sa sarili habang ginugulo ang kanyang buhok sa frustrasyon. Bumaba siya para mag-almusal, kung matatawag mang almusal yon. Ang masaganang handa kagabi ay nakatiwangwang pa rin sa mesa. Malamig at hindi nakaakit-akit. Isang perpektong simbolo ng kanilang sitwasyon ngayon. Naabutan niya ang kanyang mga magulang na nakaupo na. Ang kanilang mga mukha ay kasing dilim ng kapeng kanilang hinihigop. Ano na? Nakausap mo na ba? Bungad ni Dayang. Walang anumang pagbati. Umiling si Datu. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Nag-text lang siya. Kinansela niya ang lahat ng credit cards. Walang hiya. Sigaw ni Dayang. Ang kanyang tasa ay halos mabasag sa pagkakabagsak sa platito. Sino siya para gawin sa atin to? Matapos natin siyang tanggapin sa pamilyang ito, matapos ang lahat ng ginawa natin para sa kanya, ito ang igaganti niya? Lumaki na talaga ang ulo ng babaeng yan. Napabuntong hininga si Datu. Ma, hindi yan ang problema ngayon. Ang problema, paano tayo? Paano ang mga bayarin? Ang kotse? Ang bahay na to? Lahat yan nakapangalan sa kanya. Ang boses niya ay puno ng pagkasindak, isang takot na hindi niya naramdaman kailanman sa buong buhay niya. Kasalanan niya ng nanay niyang mangkukulam. Sabi ni Dayang, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Simula nang tumapak ang babaeng yan dito, nagdala na ng kamalasan. Lason yan sa pamilya natin, Datu. At ikaw, bilang asawa, dapat mong turuan ng leksyon si Liab. Ipakita mo kung sino ang lalaki. Hindi umimik si Raja, ngunit ang pagsang-ayon ay bakas sa kanyang mukha. Pakiramdam ni Datu ay masusukol siya. Turuan ng leksyon? Paano? Ang babaeng humahawak sa kanilang kabuhayan ay ang babaeng sinasabi ng kanyang ina na dapat niyang disiplinahin. Pupuntahan ko siya sa opisina. Sabi na lang niya, tumayo, at kinuha ang susi ng kanyang kotse. Ngunit ang pag-asa niyang makausap si Liab ay agad na naglaho. Pagdating niya sa dambuhalang gusali, kung saan nagtatrabaho ang asawa, hinarang siya ng security guard sa lobby. Good morning, sir. May appointment po ba kayo? Asawa ako ni Liab Jimenez. Pupuntahan ko lang siya sa itaas. Tiningnan ng guard ang kanyang logbook. Pasensya na po, sir. May utos po si Ma'am Liab. Bawal po kayong papasukin. Ano? Halos mapasigaw si Datu. Ang kahihiyan ay gumuhit sa kanyang muka habang pinagtitinginan sila ng mga taong dumaraan. Ako ang asawa. May karapatan ako. Pasensya na po talaga, sir. Utos lang po ang sinusunod namin. Sabi ng guard, magalang ngunit matatag. Walang nagawa si Datu kundi ang umalis. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat sa galit at kahihiyan. Ibang klase na ito. Itinatakwil na siya ng harapan. Sa loob ng kotse, habang nakatigil sa gitna ng traffic, naramdaman niya ang desperasyon. Kailangan niyang makausap si Liab. Kailangan niyang ayusin ang gulong ito. At isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ang kanilang tulay. Ang kanilang kahinaan. Si Sinag. Dinial niya ang numero ng eskwelahan ng anak
at hiniling na makausap ito. Maya-maya, narinig niya ang boses ng bata sa kabilang linya. "Hello, Daddy?" "Hi, baby. How's my little girl?" Pilit niyang pinasigla ang kanyang boses. "Namimiss ka na ni Daddy." "I miss you too, Daddy. Where's Mommy?" "Mommy's busy, anak. Listen, susunduin ka ni Daddy later, okay? We'll go get some ice cream." "Yeah, hey! Okay po, da." Biglang naputol ang boses ng bata at napalitan ng isang boses na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Isang boses na kalmado, malamig at may awtoridad. Datu. Natigilan siya. "Liab, huwag mong gamitin ang anak natin," sabi nito. Bawat salita ay parang patak ng yelo. "Tumawag ang principal sa akin. Ako ang susundo kay Sinag. Huwag kang pupunta doon." "Pero asawa mo ako. Ama niya ako. At ina niya ako." Mabilis na sagot ni Liab. Ang inang hindi hahayaang madamay siya sa gulo na kayo mismo ang gumawa. "Huwag mo na itong uulitin." At pagkatapos ay isang click. Ibinaba na nito ang tawag. Napahampas si Datu sa manibela. Talo siya. Sa bawat hakbang, laging isang hakbang sa unahan niya si Liab. Para siyang nakikipaglaro ng chess sa isang grandmaster na alam na ang lahat ng kanyang susunod na galaw. Bumalik siya sa Villa Silangan na talunan. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay mas nakakabingi kaysa dati. Nadatnan niya si Dayang na naglalakad-lakad sa sala, halatang hindi mapakali. "Ano?" Bungad nito. "Bawal akong pumasok sa opisina." Kinausap niya ang eskwelahan. Siya ang susundo kay Sinag. Isang malademonyong ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Dayang. Huminto ito sa paglalakad at hinarap ang anak. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang masamang ideya. Kung ganoon, simula niya sa isang mahinang boses na puno ng lason. Kung ayaw niyang ibalik ang buhay na kinuha niya sa atin, kung gusto niyang magmatigas, edi sige. Lumapit siya kay Datu at hinawakan ito sa balikat. Kung gusto niya ng giyera, bibigyan natin siya ng giyera. Sabihin mo sa kanya, kung hindi siya babalik sa bahay na ito, hinding-hindi na niya makikita pa ang anak niya. Nakatayo si Liab sa tabi ng bintana ng hotel room. Hawak ang telepono na tila isang piraso ng yelo sa kanyang nanginginig na kamay. Katatapos lang ng tawag ni Datu. Ang mga salita nito ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Kung hindi ka babalik dito, hinding-hindi na niya makikita pa ang anak niya, ang banta. Ang pinakamasakit at pinakamabigat na banta na maaaring ibigay sa isang ina, sa isang iglap, ang lahat ng katatagan na itinayo niya sa loob ng nakaraang 24 na oras ay gumuho. Ang malamig na galit ay napalitan ng dalisay na takot. Nanikip ang kanyang dibdib, nahirapan siyang huminga. Napapahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay muling nanlambot. Si Sinag, ang kanyang maliit na anghel, ang kanyang buhay. Hindi niya papayagan. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Ang takot ay hindi makakatulong sa kanya ngayon. Ang pagpapanik ay eksakto kung ano ang gusto nilang mangyari. "Hindi ako magpapatalo sa takot," sabi niya sa sarili. Ang apoy sa kanyang kalooban na sandaling humina ay muling nagliyab. Hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa mabangis na pag-ibig ng isang ina. Mayroon lang siyang isang taong alam na makakatulong sa kanya. Isang taong hindi lang kaibigan, kundi isang taong pinagkakatiwalaan niya sa kanyang propesyon at buhay. Mabilis niyang hinanap ang pangalan sa kanyang contacts. Canyon Mariveles. 2 ring lang ay sinagot na nito ang tawag. "Liab? Napatawag ka? Everything okay?" Ang baritonong boses nito ay puno ng pag-aalala. "Canyon," sabi ni Liab. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. "Kailangan kita. Ngayon na." Walang tanong-tanong.
walang pag-aalinlangan. Saan? Sa Dalisay Brews, malapit sa opisina mo. 30 minutes. I'll be there in 20. Ang Dalisay Brews ay isang maliit at tahimik na kapihan, ang kanilang kanlungan mula sa magulong mundo ng korporasyon. Pagdating ni Liab, naroon na si Kanyon sa isang sulok, naghihintay. Ang kanyang presensya, matangkad, laging formal sa suot na business attire at may mga matang matalas, ngunit mapagkalinga, ay agad na nagbigay ng kaunting kapanatagan kay Liab. He's threatening to take my daughter. Bunggad ni Liab. Walang paligoy-ligoy, pagkaupo niya. Kalmado si Kanyon. Kumuha siya ng tissue at inabot kay Liab, na hindi na malayang tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Tell me everything. From the start. At ikinuwento ni Liab ang lahat. Ang pag-uwi niya ng maaga. Ang eksena sa kusina. Ang pag-alis nila ng kanyang ina. Ang pagputol niya sa mga credit card. At ang huling tawag, ang banta ni Datu. Habang nagsasalita si Liab, si Kanyon ay nakikinig lang. Ang kanyang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Hindi siya sumasabad. Hinayaan niya lang na ilabas ni Liab ang lahat ng bigat na kanyang dinadala. Nang matapos si Liab, huminga ng malalim si Kanyon. He's bluffing, sabi niya sa wakas. Paano ka nakakasiguro? Dahil wala siyang legal na basehan. Paliwanag ni Kanyon sa isang kalmadong boses na parang isang abogado sa korte. Ikaw ang ina. Hindi ka umalis para sa ibang lalaki. Hindi mo pinabayaan ang anak mo. Umalis ka dahil sa emotional abuse na dinaranas ng ina mo sa pamamahay ninyo. In fact, Datu is the one on shaky ground. Ang pananahimik niya sa ginagawa ng ina niya ay isang uri ng kapabayaan. Ang banta niya sa'yo? That's coercion. Pwede nating gamitin yan laban sa kanya. Ang luhikal at malinaw na paliwanag ni Kanyon ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aalalang puso ni Liab. Ang takot ay unti-unting napalitan ng kalinawan. Anong dapat kong gawin? Tanong ni Liab. First, we secure Sinag. Then we find you and your mother a safe place to stay. I have a contact who manages high-end service apartments, fully furnished, high security. I'll make a call. Pagkatapos, ako na ang bahalang magpadala ng formal na sulat sa kampo nila. We will set the terms, hindi sila. Tumango si Liab. Ang kanyang determinasyon ay bumabalik. Salamat, Kanyon. Walang anuman. Nandito lang ako, sabi nito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi niya. Pagkaalis sa kapihan, dumiretso si Liab sa eskwelahan ni Sinag. Maaga siya. Naghintay siya sa labas ng classroom. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa pananabik at kaba. Nang bumukas ang pinto at lumabas ang mga bata, ang unang mukhang nakita niya ay ang sa kanyang anak. Mommy! Sigaw ni Sinag. Tumakbo ito papalapit sa kanya at yumakap ng mahigpit sa kanyang mga binti. Binuhat ni Liab ang anak at niyakap ito ng napakahigpit. Nilanghap ang amoy ng buhok nito, amoy ng baby powder at sikat ng araw. Ito ang kanyang mundo, ang kanyang lahat, at ipaglalaban niya ito hanggang sa kanyang huling hininga. I missed you so much, baby. Bulong niya, hinalikan ng noo ng bata. Isinakay niya si Sinag sa kotse at dumiretso sila sa hotel para sunduin si Gunita. Mula roon, nagmaneho sila patungo sa isang bagong gusali sa Bonifacio Global City, ang service apartment na inayos ni Kanyon. Ito ay moderno, malinis, at higit sa lahat, ligtas. Habang tinutulungan niya ang kanyang ina at anak na mag-ayos ng iilang gamit na dala nila, naramdaman ni Liab ang isang bagong simula. Mahirap, masakit, ngunit tama. Ito ang tamang desisyon. Samantala, sa labas ng eskwelahan ni Sinag, isang itim na SUV ang huminto. Bumaba mula rito sina Datu at Dayang.
Ang kanilang mga mukha ay seryoso at handa. Para sa isang komprontasyon, naglakad sila papunta sa gate. Inaasahang darating anumang oras si Liab. Ngunit ang oras ay lumipas. Ang mga bata ay paunti ng paunti hanggang sa wala nang natira. Nilapitan ni Datu ang guard. "Excuse me, Manong, nakita niyo po ba si Sinag Jimenez? Sinundo na po ba?" Opo, sir," sagot ng guard. "Kanina pa po. Sinundo po ng mami niya, si Ma'am Liab." Ang balita ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni na Datu at Dayang. Natigilan sila. Nagkatinginan. Naunahan na naman sila. Sa mukha ni Datu, makikita ang pagkabigo. Ngunit sa mukha ni Dayang, ibang emosyon ang nabuo. Ang pagkagulat ay napalitan ng isang mapanganib na kislap sa kanyang mga mata. Doon niya napagtanto, ang Liab na kanilang kinakalaban ngayon ay hindi na ang maamong tupa na dati nilang kilala. Isa na itong leona na handang pumatay para protektahan ang kanyang anak. Ang mga unang araw sa bagong apartment ay puno ng isang kakaibang halo ng kalungkutan at kapayapaan. Sa isang banda, naroon ang sakit ng pagkasira ng isang pamilya. Sa kabilang banda, naroon ang payapang pakiramdam na sa wakas, malaya na sila. Wala nang mga matang mapanghusga, wala nang mga salitang tumutusok. Si Liab, si Gunita, at si Sinag ay nagsisimulang buuin muli ang kanilang maliit na mundo sa loob ng 4 na sulok ng kanilang bagong tahanan. Isang hapon, habang tinutulungan ni Liab si Sinag sa kanyang takdang aralin at si Gunita naman ay naghahanda ng merienda sa kusina, tumunog ang telepono ni Liab. Isang hindi rehistradong numero. Nagatubili siyang sagutin. Iniisip na baka isa na naman ito sa mga numero ni Datu. Ngunit may kung anong nagudyok sa kanya na sagutin ito. "Hello? Ma'am Liab?" Isang pamilyar na boses, nanginginig at puno ng takot. Ang narinig niya mula sa kabilang linya. "Si Himig po ito, ma'am." Napaupo ng tuwid si Liab. "Himig, anong nangyari? Ayos ka lang ba?" "Ma'am, kailangan ko po kayong makausap. May kailangan po kayong malaman." Humihikbing sabi ng kasambahay. "Hindi na po kaya ng konsensya ko." Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Liab. "Nasaan ka? Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin kahit kanino." Nagkita sila sa lobby ng apartment building. Si Himig ay balisa. Ang kanyang mga mata ay namumugto sa kaiiyak at mahigpit niyang hawak ang kanyang lumang cellphone na para bang ang buhay niya ay nakasalalay dito. "Ma'am, pasensya na po." Bungad agad ni Himig. "Patawarin niyo po ako kung ngayon lang ako nagkalakas ng loob. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Himig. Ano ba ang kailangan kong malaman?" Sa halip na sumagot, nanginginig na iniabot ni Himig ang kanyang telepono. "Panoorin niyo po ito, ma'am. Kinunan ko po ito nung 1 linggo bago pa po kayo umuwi." Nag-atubili si Liab. Isang parte ng kanyang pagkatao ay ayaw malaman kung ano man ang nilalaman ng video na yon. Isang parte sa kanya ang gustong manatili sa paniniwalang si Datu ay isang mabuting tao na naging biktima lamang ng kahinaan. Ngunit alam niyang kailangan niyang harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Kinuha niya ang telepono at pinindot ang play. Ang video ay medyo magalaw at malabo, halatang kinunan ng patago. Ang lokasyon ay ang dirty kitchen ng Villa Silangan. Nakatalikod si Dayang, ngunit ang boses nito ay malinaw at puno ng pagkamuhi. Nakakainis talaga ang matandang yan. Palaging nakabuntot, palaging nakikialam. Akala mo kung sino? Palamunin lang naman natin dito. Pagkatapos ay pumasok sa frame si Datu, ang asawa ni Liab, ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay. "Mahayaan niyo na," sabi ni Datu sa isang mahinahong boses, ang boses na ginagamit nito para pakalmahin ang ina. Anong hayaan? Dapat malaman ng babaeng yan kung saan siya lulugar. At doon, sinabi ni Datu ang mga salitang tuluyang wawasak sa mundo ni Liab. Lumapit siya sa kanyang ina
Marahang hinaplos ang likod nito, isang kilos ng pag-alo at pagsang-ayon. "Alam ko, ma. Alam ko po," sabi niya. "Pero dahan-dahan lang po. Basta wag na lang po nating ipapaalam kay Liab. Alam niyo naman yon. Mag-aalala lang ng sobra. Ako na ang gagawa ng paraan para hindi siya masyadong maging pabigat sa atin. Ako na ang bahala." Natapos ang video, ngunit para kay Liab, ang mga imahe ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Si Datu, hinahaplos ang likod ng kanyang ina. Nangangakong siya na ang bahala. Nangangakong itatago ang katotohanan mula sa kanya. Hindi ito kahinaan, hindi ito takot. Ito ay isang kalkuladong desisyon, isang pagsasabwatan, isang direktang pagtataksil. Ang telepono ay tila naging isang toneladang bakal sa kanyang kamay. Ang ingay ng lobby ay nawala. Ang tibok ng kanyang puso ay tila huminto. Ang naramdaman niya ay hindi na galit, hindi na sakit. Ito ay isang malawak at malamig na kawalan. Ang huling hibla ng pag-asa, ang huling patak ng pagmamahal na natitira para sa lalaking kanyang pinakasalan ay natuyo at naging abo. "Ma'am?" Narinig niyang tawag ni Himig. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin. Ibinigay niya pabalik ang telepono. "Salamat, Himig," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakatakot. "Malaki ang utang na loob ko sa'yo." Tumalikod siya at naglakad pabalik sa elevator. Ang kanyang mga galaw ay parang sa isang robot. Hindi niya namalayan ang sariling pag-akyat, ang pagbukas ng pinto, o ang pagbati ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang bagay. Sa ibabaw ng isang side table sa kanilang sala, naroon ang isang silver-plated na picture frame. Sa loob nito ay ang kanilang larawan noong araw ng kanilang kasal. Siya, nakangiti ng buong tamis, at si Datu, nakatingin sa kanya na may pagsamba sa mga mata. Isang pagsambang ngayon ay alam na niyang isang kasinungalingan. Kinuha niya ang picture frame. Tinitigan niya ang masayang mukha ng kanyang asawa. Ang mukha ng isang taksil. Hindi niya ito ibinato. Hindi siya sumigaw. Sa isang nakakakilabot na katahimikan, hinawakan niya ang magkabilang dulo ng frame. Gamit ang lahat ng lakas na nagmumula sa kanyang nawasak na puso, ibinaluktot niya ito. Isang malutong na tunog ng nabaling metal at nabasag na salamin ang bumasag sa katahimikan ng hapon. Ang larawan nila ay napunit sa gitna. Ang nangiti ni Datu ay nahati sa dalawa. Ang salamin na dati nga nagpoprotekta sa kanilang alaala ay ngayon ay mga pirasong kumikinang na parang luha sa sahig. Ang tunog ng nabasag na salamin ay nagpabalik kay Liab sa kasalukuyan. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. May maliit na hiwa sa kanyang palad mula sa isang piraso ng bubog, ngunit hindi niya naramdaman ang sakit. Ang sakit sa kanyang puso ay mas malalim, mas matindi, ano pa't binabalewala nito ang anumang pisikal na kirot. Dahan-dahan niyang ibinaba ang sirang picture frame sa sahig. Ito na yon, ang wakas. Wala nang pag-aalinlangan, wala nang pag-asa, wala nang puwang para sa kapatawaran. Ang babaeng umiyak sa hotel room, ang inang natakot para sa kanyang anak, ay naglaho na. Ang pumalit ay isang babaeng may yelo sa kanyang mga ugat at bakal sa kanyang kalooban. Ang project manager sa loob niya, ang babaeng sanay magplano, mag-execute at manalo, ay nagising. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang unang tinawagan niya ay si Kanyon. "Liab, is everything all right? I got your text na nakarating na kayo." Bungad agad nito. "Kanyon, may pagbabago sa plano," sabi ni Liab. Ang kanyang boses ay flat at walang anumang emosyon. "Ayoko nang makipag-ayos. Ayoko nang makipag-usap." Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. "Anong ibig mong sabihin?" "Ibig kong sabihin, file for annulment o divorce, kung ano man ang pinakamabilis. I want full custody of my daughter.
Walang visitation rights hanggat hindi natin napapatunayan sa korte na hindi sila magandang impluensya. Walang spousal support. Walang kahit anong settlement. Ang gusto ko lang ay ang anak ko at ang kalayaan namin. Naramdaman ni Liab ang pagbabago sa tono ni Kanyon. Mula sa pagiging kaibigan, ito'y naging isang abogado. May nangyari ba? Isang bagay na dapat kong malaman. Mayroon, sagot ni Liab. May ebidensya ako. Isang video. Ipapadala ko sa'yo. Patunay na hindi lang kahinaan ang dahilan ng pananahimik ni Datu. It was conspiracy. Alam niya. At tinulungan pa niyang itago ito. Understood, sabi ni Kanyon. Ang kanyang boses ay seryoso na ngayon. Send it to me. This changes everything. This gives us leverage. Gamitin mo ang lahat, Kanyon. Lahat ng alas na meron tayo. Ayoko nang maging biktima. This time, we fight. Pagkatapos ng tawag, nagsimula na si Liab sa kanyang sariling opensiba. Binuksan niya ang kanyang laptop at pumasok sa isang folder na matagal na niyang hindi binubuksan. Household Finances. Sa loob nito ay ang metikulosong talaan ng bawat sentimong ginastos ng pamilya Jimenez sa nakalipas na 5 taon. Ang mga credit card statements na nagpapakita ng libu-libong pisong ginastos ni Dayang sa mga designer bag at mamahaling restaurant. Ang mga resibo ng golf club membership ni Raja. Ang mga amortization para sa sports car ni Datu. Ang lahat ng ito ay binayaran mula sa kanyang dugo at pawis habang ang kanyang ina ay kumakain ng tira. Isa-isa niyang in-email ang mga dokumento kay Kanyon. Bawat isa ay may kalakip na maikling paliwanag. Siya ay nagiging arkitekto ng pagbagsak ng mga taong minsan niyang tinawag na pamilya. Habang abala siya, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Liab, anak, si Dato ito. Please mag-usap naman tayo. Kahit saglit lang. Para kay Sinag. Tinitigan niya ang mensahe. Ang paggamit nito sa pangalan ng kanilang anak ay hindi na nagdulot ng takot, kundi ng pagkasuklam. Ngunit imbes na baliwalain ito, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang huling paghaharap. Hindi para makipag-ayos, kundi para tuldukan ang lahat. Sumagot siya. Sa Dalisay Brews. Bukas, 10 a.m. Ikaw lang mag-isa. Kinabukasan, naroon si Datu, 10 minuto bago ang kanilang usapan. Ang kanyang mukha ay gusot. Ang kanyang mga mata ay may malalalim na eye bags. Mukha siyang natalo. Dumating si Liab sa eksaktong 10:00. Ang kanyang suot ay isang itim na business suit. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. Walang bakas ng luha o kalituhan. Tanging malamig na profesionalismo. Salamat sa pagdating, bungad ni Datu. Tumatayo. Umupo si Liab at hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Ano ang kailangan mo? Liab, pakiusap. Itigil na natin to. Umuwi na kayo. Mag-usap tayo. Aayusin natin to. Ako nang bahala kay mama. Pagmamakaawa niya. Ang mga salitang, ako nang bahala kay mama, ay tumama kay Liab na parang sampal. Inilabas niya ang kanyang telepono, inilagay sa mesa, at pinindot ang play. Ang video na ipinadala ni Himig ay umalingaw-ngaw sa pagitan nila. Ang boses ni Dayang, ang boses ni Datu, ang kanyang pangakong itatago ang katotohanan. Ang mukha ni Datu ay unti-unting namutla habang pinapanood ang video. Ang pagmamakaawa sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong gulat at takot. Para siyang isang kriminal na nahuli sa akto. Nang matapos ang video, wala siyang masabi. Nakatingin lang siya sa telepono. Pagkatapos ay kay Liab. Hindi ko alam na, huwag! Putol ni Liab. Ang kanyang boses ay kasing talim ng bubog. Huwag kang mag-abala pang magsinungaling. Tapos na yon. Tumayo siya. Ang pag-uusap ay tapos na para sa kanya. Nagkamali ako. Akala ko mahina ka lang. Akala ko takot ka lang sa ina mo. Pero hindi pala. Duwag ka, Datu, at kasabwat ka.
Pinagtaksilan mo hindi lang ako, kundi ang sarili mong konsensya. Napatingala si Dadatu, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi. Liab, patawarin mo ako. Ngunit ang Liab, nakaharap niya, ay hindi na nakakarinig ng mga pakiusap. Mula ngayon, ang mga abogado na lang natin ang mag-uusap, sabi niya. Tumalikod siya para umalis, ngunit huminto sandali sa tabi ng mesa. Sabihin mo sa nanay mo, bulong niya. Sapat lang para marinig ni Datu, ang bawat salita ay puno ng pangako. Tapos na ang laro. Ngayon, lalaruin natin ito ayon sa mga patakaran ko. At sa mga salitang yon, nilisan niya ang kapihan, iniwan si Datu na nakatulala, nalulunod sa bigat ng katotohanang hindi na niya maibabalik pa ang nasira niyang tiwala at ang pamilyang siya mismo ang tumulong na wasakin. Ang Villa Silangan ay naging isang malamig at tahimik na lugar na para bang ang kaluluwa nito ay sumama sa pag-alis ni Liab. Ang dating masayang tawanan ay napalitan ng mga mabibigat na buntong hininga at nag-aalab na mga argumento sa pagitan ni Dayang at Datu. Ang buhay na kanilang kinalakhan, ang buhay ng luho at kaginhawaan ay unti-unting naglalaho sa kanilang harapan. Para kay Dayang, ang bawat araw ay isang bangungot. Ang mga tawag sa telepono ay hindi na mula sa kanyang mga amiga na nagyayaya para sa high tea, kundi mula sa mga ahente ng bangko na naniningil. Ang kanilang mga boses ay magagalang, ngunit may banta. Ang kanyang mga alahas na dati simbolo ng kanyang katayuan ay isa-isa nang nawawala, na isasangla para lamang may maipambayad sa mga pang-araw-araw na gastusin. Isang hapon, habang nag-iisa siya sa sala at tinitingnan ang disconnection notice mula sa kumpanya ng kuryente, isang tawag ang nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Hindi ito bangko. Ito ay isang boses ng lalaki na magaspang at walang pasensya. Dayang, si Mr. Chua ito, sabi ng boses. Ang 10% mo para sa linggong ito, hindi pa pumapasok. Pasensya na, pero alam mo ang patakaran. Walang palya. Nanuyo ang lalamunan ni Dayang. Mr. Chua, pasensya na. Nagkaproblema lang. Pwede bang isang linggo pa? Isang malutong na tawa ang narinig niya sa kabilang linya. Isang linggo? Ang utang mo sa akin ay tumutubo araw-araw, Dayang. Kung ako sa'yo, hahanap ka ng paraan. Kung hindi, baka hindi lang credit score mo ang masira. Ang banta ay malinaw. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Dayang sa isang silyang balot sa velvet. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Cornered, wala na siyang mapagkukunan. Ang kanyang anak, si Datu, ay walang silbi, isang mahinang anino na nagmumukmok lang sa kanyang silid. Ang kanyang asawa, si Raja, ay walang pakialam, abala sa pag-aalala sa sarili nitong reputasyon. Nasa bingit na siya ng pagkasira. At sa desperasyon, doon lumalabas ang pinakamadilim na bahagi ng isang tao. Isang plano, marumi at desperado, ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Kung hindi niya makukuha ang pera ni Liab, sisirain niya ang pangalan nito. Sisirain niya ito sa paraang hindi na ito makakabangon pa. Kinagabihan, habang kumakain sila ng hapunan, isang simpleng ulam na malayo sa dati nilang mga piging, sinimulan na ni Dayang ang kanyang pag-arte. Bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib. Ara-aray, daing niya, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang dibdib ko. Ma! Sigaw ni Datu, agad na napatayo. Tumawag ka ng ambulansya! Utos ni Raja. Sa wakas ay nagpakita ng emosyon. Sa loob ng ilang minuto, ang tahimik na Villa Silangan ay napuno ng ingay ng sirena ng ambulansya. Dinala si Dayang sa pinakamalapit na pribadong ospital, habang si Datu at Raja ay sumunod. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit sa likod ng takip-matang oxygen mask,
Si Dayang ay nakangisi. Ang unang bahagi ng kanyang plano ay nagtagumpay. Kinabukasan, kumalat ang balita na parang apoy. Ang mga kaibigan at kapitbahay ni Dayang ay nagsimulang dumating sa ospital. Dala-dala ang mga bulaklak at prutas. At sa bawat bisita, si Dayang, na nakahiga sa kama at mukhang mahinang-mahina, ay naglalabas ng parehong kwento. Bawat salita ay binalot sa mga pekeng luha. Hindi ko na kinaya, sabi niya sa isang grupo ng kanyang mga amiga habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Ang stress, ang pag-aalala. Pinalayas niya kami. Alam niyo ba? Hindi. Kami ang may-ari ng bahay pero dahil siya ang nagbabayad, pinalayas niya ang sarili niyang ina. Ang nanay ni Liab. At ngayong wala na sila, kami naman ang gusto niyang sirain. Gusto niyang kunin ang apo ko sa amin. Ang mga salita ay maingat na pinili. Hindi isang direktang kasinungalingan, ngunit isang baluktot na bersyon ng katotohanan na naglalagay kay Liab sa pinakamasamang liwanag. Ang mga chismis ay mabilis na kumalat. Mula sa mga bulungan sa ospital, napunta ito sa mga group chat at hindi nagtagal, umabot na sa social media. May isang kapitbahay na nagpost ng isang madamdaming mensahe tungkol sa kaawa-awang ginang na inatake sa puso dahil sa stress na dulot ng kanyang manugang na walang utang na loob. Ang post ay nag-viral sa kanilang maliit na komunidad. Ang mga komento ay puno ng galit at awa. Lahat ay nakaturo kay Liab. Si Liab, na nasa kanyang apartment at walang kamalay-malay sa lahat, ay nagulat nang makatanggap siya ng isang tawag mula kay Kanyon. Liab, you need to see this, sabi nito. Ang boses ay seryoso. Ipinadala nito ang link sa social media post. Habang binabasa ni Liab ang post at ang daan-daang komento sa ilalim nito, naramdaman niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Kawawang matanda. Grabe naman yung daughter-in-law. Money really can't buy class. Sana makarma ang manugang na yan. Dapat sa kanya tanggalan ng karapatan sa anak niya. Ito ang huling baraha ni Dayang. Isang atake, hindi sa kanyang pera, kundi sa kanyang pagkatao. Isang pagtatangka na wasakin ang kanyang reputasyon at gawin siyang kontrabida sa mata ng lahat. Ngunit bago pa man niya lubusang maproseso ang lahat, isang delivery man ang kumatok sa kanyang pinto. Inabutan siya nito ng isang sobre. Sa loob nito ay isang opisyal na dokumento, isang petisyon para sa isang emergency hearing ukol sa temporary custody ni Sinag. Ang basihan, ang matinding emotional distress at panganib sa kalusugan na idinudulot niya sa pamilya na nagresulta sa pagkaospital ng lola ng bata. Nabitawan ni Liab ang papel. Ang mga salita ay lumabo sa kanyang paningin. Ginagamit nila ang kanilang kasinungalingan, ang kanilang drama, para kunin sa kanya ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, sa gitna ng mga akusasyong walang basihan at ng isang legal na banta, naramdaman ni Liab na ang mga pader ay nagsasara sa paligid niya. Pakiramdam niya, sa wakas, baka matalo na siya. Ang family court ay isang maliit at malamig na silid. Ngunit para kay Liab, ang hangin sa loob ay mabigat at nakak-suffocating. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Datu kasama ang kanyang abogado. Si Dayang, nakadarating lang mula sa ospital, ay nakaupo sa isang wheelchair, isang shawl na nakabalot sa kanyang mga balikat. Ang kanyang muka ay maingat na inayos para magmukhang mahina at kaawa-awa. Si Raja ay nasa likuran nila. Ang kanyang muka ay isang maskara ng marangal na pag-aalala. Sa tabi ni Liab, si Kanyon ay kalmado. Ang kanyang mga papeles ay maayos na nakasalansan sa mesa sa kanyang harapan. Hinawakan niya ng bahagya ang braso ni Liab. Huminga ka ng malalim. Bulong nito. We are prepared. Trust the process. Nagsimula ang hearing. Ang abogado ni Datu, isang matandang lalaki na may mapanlinlang na ngiti, ang unang nagsalita. Ipininta niya ang isang larawan ni Liab
bilang isang walang pusong career woman na dahil sa galit ay pinabayaan ng kanyang pamilya. Inilarawan niya kung paanong ang simpleng hindi pagkakaunawaan ay pinalaki ni Liab na nagdulot ng matinding stress sa pamilya, lalo na sa matandang si Dayang na may sakit sa puso. Your Honor, sabi ng abogado sa isang madamdaming tono, ang aming kliyente, si G. Dato Jimenez, ay humihiling lamang ng temporary custody para sa kanyang anak upang mailayo ang bata sa isang toxic na environment na nilikha ng kanyang ina. Ang kalusugan ng lola ng bata ay nasa panganib. Ang emosyonal na kapakanan ng bata ang dapat nating isaalang-alang. Habang nagsasalita ang abogado, si Dayang ay umarte na parang nahihirapang huminga na lalong nagpatibay sa kanilang kwento. Napatingin si Liab sa hukom, isang babaeng nasa katanghalian ng edad na may matalas na mga mata. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Pagkatapos ng mahabang salaysay ng panig ni Datu, tumayo si Kanyon. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan muna niyang humupa ang drama. Your Honor, simula niya sa isang kalmado at malinaw na boses. Ang aking kliyente, si Gigengan Liab Jimenez, ay hindi umalis sa kanilang tahanan dahil sa simpleng hindi pagkakaunawaan. Umalis siya dahil ang dignidad ng kanyang sariling ina ay niyurakan, ngunit hindi po yan ang pangunahing isyu ngayon. Lumakad siya palapit sa mesa ng hukom. Ang panig ng petitioner ay nagpipinta ng isang larawan ng financial at emotional distress. Gusto po naming ipakita sa korteng ito ang tunay na pinagmumula ng stress sa pamilyang Jimenez. Ipinakita ni Kanyon ang unang set ng ebidensya, ang mga credit card statement ni Dayang sa nakalipas na 6 na buwan. Your Honor, ito po ay mga bayarin mula sa iba't ibang luxury brand, Hermes, Louis Vuitton, Chanel. Ang kabuuang halaga sa loob lamang ng 6 na buwan ay lumampas sa 2 milyong piso. Lahat po ito ay binayaran mula sa sahod ng aking kliyente. Isinunod niya ang mga resibo mula sa mga mamahaling restaurant, mga golf club, at ang amortization ng sports car ni Datu. Ang pamilyang ito, Your Honor, ay hindi nakakaranas ng financial distress. Ang totoo, nabubuhay sila sa isang lifestyle na hindi nila kayang sustentuhan. Isang lifestyle na posible lamang dahil sa walang sawang pagtatrabaho ng aking kliyente. Nakita ni Liab ang pagbabago sa ekspresyon ng abogado ni Datu. Ang kumpiyansa nito ay nagsisimulang maglaho. Si Dayang naman ay hindi na mapakali sa kanyang wheelchair. At ngayon, tungkol naman po sa sakit sa puso ni Dayang Jimenez. Pagpapatuloy ni Kanyon. Ayon sa kanilang salaysay, ito ay dulot ng matinding stress na idinulot ng aking kliyente. Ngunit mayroon po kaming ibang teorya. Huminga ng malalim si Kanyon bago ibagsak ang kanyang bomba. Your Honor, mayroon po kaming matibay na ebidensya na ang totoong dahilan ng stress ni Geng Jimenez ay hindi ang aking kliyente, kundi ang kanyang malaking pagkakautang dahil sa pagsusugal. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa loob ng silid. Si Datu ay napatingin sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Halatang wala siyang alam. Objection, Your Honor. This is baseless. Sigaw ng abogado ni Datu. Sustained, Atchoy. Mariveles, do you have any proof? Tanong ng hukom, ang kanyang interes ay ganap na nakuha. Yes, Your Honor. Sagot ni Kanyon. Nais ko pong tawagin ang aming unang testigo. Bumukas ang pinto ng korte at pumasok ang isang lalaking insik na nasa edad 40, nakasuot ng mamahaling suit. Ang kanyang mukha ay pamilyar sa mga nagbabasa ng business section ng dyaryo. Maaari niyo po bang sabihin ang inyong pangalan para sa talaan? Tanong ni Kanyon. Ako si Mr. Wilson Chua, sabi ng lalaki. Si Dayang ay namutla na parang isang multo. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Mr. Chua, ano po ang inyong negosyo?
Nagpapatakbo ako ng ilang high-stakes na mahjong at poker games para sa mga piling kliyente, sagot nito. At kilala niyo po ba ang babaeng nakaupo sa wheelchair na yon? Si Dayang Jimenez? Tumango si Mr. Chua. Oo, isa siya sa mga pinakamalaki kong kliyente at isa rin sa mga may pinakamalaking utang. Sa kasalukuyan, meron siyang pagkakautang sa akin na mahigit 5 milyong piso. Ang katahimikan sa loob ng korte ay nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Dayang. Hindi pa tapos si Kanyon. Ipinakita niya ang medical records ni Dayang mula sa ospital. At ayon po sa medical abstract na ito, Your Honor, na pirmado ng kanyang doktor, si Jimenez ay hindi inatake sa puso. Ang diagnosis po ay severe anxiety attack. Walang anumang pinsala sa kanyang puso. Lahat ng kasinungalingan ay nabura. Lahat ng drama ay nawalan ng saysay. Ang natira na lamang ay ang hubad na katotohanan. Tumingin ang hukom kay Dayang, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya. Gemang Jimenez, meron ka bang nais sabihin tungkol sa mga akusasyong ito laban sa'yo? Hindi makasagot si Dayang. Napahawak na lang siya sa kanyang dibdib. Ngunit ngayon, wala nang naniniwala sa kanyang pag-arte. Ang kanyang huling baraha ay hindi lang na-counter. Ito ay sinunog sa harap niya mismo. Ang desisyon ng hukom ay mabilis at walang kinikilingan. Ang petition para sa temporary custody ay ibinasura dahil sa malinaw na intensyon na manlinlang ng korte. Si Liab ay binigyan ng sole temporary custody kay Sinag, habang ang visitation rights ni Datu ay sinuspinde pansamantala habang isinasagawa ang mas malalim na investigasyon. Ang bawat salita ng hukom ay parang isang palo ng martilyo na unti-unting dumudurog sa pundasyon ng pamilya Jimenez. Nang matapos ang hearing, si Dayang ay hindi na makagalaw sa kanyang wheelchair. Ang kanyang muka ay blanko, talunan. Ang drama ay nawala, ang lakas ay naubos. Ang natira na lang ay ang isang matandang babae na nahaharap sa multo ng kanyang mga kasinungalingan at pagkakautang. Si Datu, ang unang lumapit kay Liab habang nag-aayos sila ni Kanyon ng kanilang mga gamit. Ang dating kumpiyansa at galit ay napalitan ng isang desperadong pagsisisi. Liab, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Hindi ko alam. Maniwala ka sa akin. Wala akong alam tungkol sa pagsusugal ni Mama. Tumingin si Liab sa kanya. Hindi na galit. Hindi na nasasaktan. Tanging isang malalim na awa at pagod. Siguro nga wala kang alam tungkol doon, Datu. Pero alam mo ang tungkol sa pagtrato nila kay nanay. Alam mo, at pinili mong manahimik. Pinili mong maging kasabuhat. At yun ang bagay na hinding-hindi ko mapapatawad. Hinawakan ni Datu ang kanyang braso, isang huling pagtatangka. Please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Aayusin ko to. Kaya kong magbago. Marahang inalis ni Liab ang kamay nito. Huli na ang lahat, Datu. Masyado nang maraming nasira. Sa mga salitang iyon, tumalikod siya at nilisan ng silid kasama si Kanyon. Iniwan si Datu na nakatayo roon, mag-isa. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang buong bigat ng kanyang mga pagkakamali. Hindi lang ang kanyang asawa at anak ang nawala sa kanya. Nawala rin niya ang respeto para sa kanyang sarili. Ang pagbagsak ay mabilis at brutal. Ang balita tungkol sa pagkakautang ni Dayang dahil sa sugal ay kumalat sa kanilang sosyal na sirkulo na mas mabilis pa kaysa sa tsismis tungkol sa kanyang sakit sa puso. Ang mga dating kaibigan ay nagsimulang umiwas. Ang mga imbitasyon ay huminto. Ang kanilang pangalan na dati iginagalang ay naging simbolo ng kahihiyan. Dahil sa pagkansela ni Liab sa lahat ng suporta, ang mga bayarin na matagal nang hindi nababayaran ay nagsimulang maningil. Ang sports car ni Datu ay hinatak ng bangko. Ang mga telepono nila ay naputulan ng linya. At ang pinakamasakit sa lahat,
dumating ang isang notice of foreclosure para sa Villa Silangan. Ang bahay na kanilang ipinagmamalaki, ang kastilyong kanilang itinayo sa pera ni Liab, ay malapit nang mawala sa kanila. Isang linggo pagkatapos ng hearing, dumating ang araw ng kanilang pag-alis. Si Liab, mula sa loob ng kanyang sasakyan na nakaparada sa di kalayuan, ay pinanood ang eksena. Hindi dahil sa galak, kundi dahil sa isang pangangailangan na makita ang pagsasara ng kabanatang ito ng kanyang buhay. Nakita niya si Dayang, hindi na naka-wheelchair. Itinutulak ang isang cart na puno ng mga damit at personal na gamit. Ang dating mapagmataas na tindig nito ay wala na. Napalitan ng isang kuba at pagod na anyo. Si Raja ay tahimik na nagbubuhat ng mga kahon. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. At nakita niya si Datu. Binubuhat nito ang huling kahon palabas ng pinto. Huminto ito sa may gate at tumingin sa bahay sa huling pagkakataon. Isang bahay na puno ng mga alaala, mabubuti at masasama. Isang tahanan na winasak hindi ng isang bagyo, kundi ng kasakiman, pagmamataas at kahinaan. Sa sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga mata. Kahit sa layo, nakita ni Liab ang sakit at pagsisisi sa mukha ni Datu. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya sumimangot. Tumango lang siya ng bahagya, isang kilos ng pagkilala at pamamaalam. Pagkatapos ay pinaandar na niya ang kanyang sasakyan at umalis, hindi na muling lumingon. Hindi niya kailangang makita ang kanilang patutunguhan. Ang mahalaga ay alam niya ang sa kanya. Habang nagmamaneho siya palayo, naramdaman niya ang isang pamilyar na bigat na unti-unting nawawala sa kanyang dibdib. Hindi ito isang masayang pakiramdam ng paghihiganti. Ito ay isang tahimik na pakiramdam ng paglaya. Malayang magsimula muli. Malayang buuin ang isang buhay na nakabase hindi sa material na bagay, kundi sa dignidad, respeto at tunay na pagmamahal. Pagdating niya sa kanyang apartment, ang kanyang telepono ay nag-vibrate. Isang mensahe mula kay Datu. Ang huli. Nawala na sa akin ang lahat. Tama ka. Alagaan mong mabuti si Sinag. Tinitigan ni Liab ang mensahe. Pagkatapos ay binura niya ito, kasama ang numero ni Datu. Ang kabanata ay opisyal ng sarado. Lumipas ang 6 na buwan. Ang malamig na hanging dala ng Disyembre ay nagsisimula ng maramdaman. Ngunit sa loob ng apartment ni Liab, tanging init at saya ang nananahan. Ang espasyo ay hindi kasing laki ng Villa Silangan, ngunit ito'y mas may buhay. Ang bawat sulok ay puno ng mga drawing ni Sinag, mga halaman na alaga ni Gunita, at mga litrato ng kanilang tatlo, mga ngiting totoo at hindi pilit. Ang umaga ng linggo ay naging isang ritual. Walang pagmamadali, walang tensyon. Tanging ang amoy ng mainit na pandesal at bagong timplang kape ang gumigising sa kanila. Sa maliit na kusina, si Gunita, na ngayon ay mas malusog at mas masigla, ay nagtuturo kay Sinag kung paano magluto ng sinangag. Ang kanyang mga tawa ay malutong at malaya. Isang tunog na matagal nang hindi narinig ni Liab. Ayan yan, yan. Haluin mo ng mabuti, apo. Sabi ni Gunita, habang ginagabayan ang maliliit na kamay ni Sinag. Para kumalat ang bawang at asin. Like this, Lola? Tanong ni Sinag. Ang kanyang mukha ay puno ng konsentrasyon. Naku, napakagaling na bata. Puri ni Gunita, kasabay ng isang halik sa pisngi ng apo. Mula sa sala, pinapanood sila ni Liab. Isang ngangiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Isang ngangiting umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Ang imahe sa kanyang harapan, ang simple at payapang eksenang ito, ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng kayamanang ibinigay niya noon. Ito ang pamilya. Ito ang tahanan. Ang kanyang buhay ay nagbago ng malaki. Ang proseso ng annulment ay isinasagawa na at batay sa mga ebidensya, alam ni Kanyon na ito'y pabor sa kanila. Sa trabaho, ang kanyang focus at dedikasyon ay lalong kinilala. Isang linggo lang ang nakalipas. Inanunsyo ang kanyang promosyon
bilang bagong vice-presidente ng kanilang dibisyon. Ang tagumpay ay mas matamis ngayon dahil alam niyang para ito sa kinabukasan nilang dalawa ni Sinag at hindi para sustentuhan ang luho ng iba. Lumapit siya sa kusina at niyakap ang kanyang ina mula sa likuran. "Ang bango naman ang niluluto ng mga chef ko," sabi niya. "Siyempre naman, anak, special fried rice para sa bagong vice president," masayang sabi ni Gunita. Nagtawanan sila. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit ng nakaraan ay tila naglaho, napalitan ng dalisay na pagmamahal at pasasalamat. Pagkatapos ng almusal, habang naglalaro si Sinag, naupo sina Liab at Gunita sa maliit na balkonahe, dala ang kani-kanilang tasa ng kape. "Masaya ka ba dito, Nay?" tanong ni Liab. Ngumiti si Gunita, isang ngangiting puno ng kapayapaan. "Anak, ang kaligayahan ay hindi naman sa laki ng bahay o sa dami ng pera. Nasa kapayapaan ng loob. Dito, kasama kayo, payapa ang puso ko. Yun ang mahalaga." Hinawakan ni Liab ang kamay ng ina. "Patawarin niyo po ako, Nay, kung hinayaan kong mangyari yon sa inyo." Umiling si Gunita. "Wala kang kasalanan. Lahat ng nangyari ay may dahilan. Siguro, kailangan nating pagdaanan yon para matutunan natin ang ating leksyon. At para ikaw," tinitigan niya si Liab nang may pagmamalaki, "matuklasan mo ang tunay mong lakas." Sa mga salitang yon, naramdaman ni Liab ang huling piraso ng bigat na tuluyan nang umalis sa kanyang puso. Maya-maya, tumunog ang kanyang telepono. Isang text message. Tiningnan niya kung sino ang nagpadala at isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Si Kanyon, hindi na ito tungkol sa kaso o sa trabaho. Ang mensahe ay simple lang. "Happy Sunday. Baka gusto mong magkape minsan." Yung hindi tungkol sa mga legal na problema. Tinitigan ni Liab ang mensahe. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Ang kanyang puso ay hindi pa handa. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang ideya ng pagbubukas ng pinto sa isang bagong tao ay hindi na nakakatakot. Isa na itong posibilidad. Hindi siya nag-reply. Sa halip, ibinulsa niya ang telepono at tumingin sa malayong abot-tanaw. Ang araw ay sumisikat. Ang sinag nito ay nagbibigay liwanag sa buong syudad. Ang apoy sa kanyang pangalan, ang Liab, ay hindi namatay. Ito'y nagbago lamang. Mula sa isang apoy ng galit at sakit, ito ngayon ay isang maaliwalas na siga. Isang siga na nagbibigay ng init, liwanag at pag-asa. Isang bagong apoy para sa isang bagong simula. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang aral ng kwento ni Liab ay simple ngunit makapangyarihan. Ang pagtahimik sa harap ng inhustisya, kahit pa sa ngalan ng pamilya, ay hindi kabutihan. Ang tunay na pagmamahal ay may kasamang pagtatanggol sa dignidad. Ipinakita niya sa atin na ang pera at kayamanan ay maaaring mawala at kitain muli. Ngunit ang respeto sa sarili at pagpapahalaga sa ating mga pinagmulan ay hindi kailanman dapat isuko. Ang isang modernong babae ay hindi lamang malambot na puso. Mayroon din siyang gulugod na bakal, handang tumayo at lumaban para sa tama. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa aming kwento. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Liab? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.